ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Isa sa mga sospek na bumaril sa pulis sa Pasay, arestado na. District Engineer na nagtangkang manuhol, kakasuhan ni Batangas Representative Leviste. Kontraktor naman ng ilang ghost flood control projects, haharap sa pick-up sa Miyerkules. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, ipatutupad bukas. Sa MBC TV correspondents, magyuhin, patay matapos magtagaan sa Negros Oriental. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala gumawa ng kasaysayan matapos talunin si world number 14 Clara Towson sa US Open. At sa showbiz spotted, Kapampangan beauty queen na si Emma Tiglao itinanghal na Miss Grand Philippines. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Arestado na ng Pasay City Police ang isa sa mga sospek na bumaril at nakapatay sa isang pulis Maynila sa Barangay 90 sa Pasay City. Kinumpirma sa DZRH ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na nahuli sa Dasmariñas, Cavite si alias Bayona na siyang driver ng umataking motorcycle riding criminal. Tutukoy na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mismong bumaril kay Police Staff Sergeant Jomar Kaligiran at ngayon ay subject na ng kanilang manhunt operation. Sinabi naman ni Colonel De Sesto, robbery ang motibo sa krimen matapos tangkain ng mga kawatan na hablutin ang suot na gintong kwintas ng biktima. Pero nang pumalag ay doon na nila pinagbabaril ang pulis. Posibleng ang dalawa rin ang namaril at nagnakaw sa kwintas at cellphone ng isang intel officer ng PNP Highway Patrol Group sa Makati City dahil iisa lang umano ang modus ng mga suspect. Gabi nitong Sabado nang atakihin ng mga suspect ang pulis habang nakaupo siya sa kanyang motorsiklo. Sasampahan ng kaso ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isang opisyal ng DPWH o Department of Public Works and Highways na nagtangkang abutan ito ng hush money kaugnay ng maanumalyang flood control project sa distrito. Ang kongresista inalok pa raw ng porsyento para sa mga proyektong ilalatag sa 2026 budget. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Kakasuhan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways sa DPWH na naaresto sa tangka nitong panunuhol sa kongresista. Sa inilabas na pahayag ni Leviste, kinumpirma nitong kakasuhan ng engineer na si Abelardo Calalo sa opisina ng Batangas Provincial Prosecutor bukas o Agosto 26. Matatanda noong Biyernes na maaresto ang 51 anyos na engineer sa Taal, Batangas matapos alokan ng abo sa 3.1 milyong piso ang kongresista kapalit ang hindi pagsama nito sa investigasyon kaugnay sa mga peking proyekto at substandard na konstruksyon sa kanyang distrito. Nakumpiska sa kanyang bag na puno ng bribe money at lista ng mga ongoing project ng DPWH na nagalok din ng malaking bahagi na 15 to 20% para sa mga proyektong popondohan ng 2026 budget. Samantala noong linggo ay patuloy ang inspeksyon ng kongresista sa mga nasirang flood control projects ng DPWH sa mga LGU at ilang barangay sa Batangas. Kabilang dito ang katatapos lamang ng proyekto sa Ilog ng Lian, Paliko, Binambang at Pansipit na nasira agad kahit na umabot ng 1 bilyon ang pondo nito at ilang pang proyekto na nasira sa mga nagdaang bagyo. Nauna nang pumuri si Senador Ping Lacson sa aksyon na ito ni Leviste na isa rin sa nangunguna mag-imbestiga sa hindi umanong anomalya sa mga flood control project ng naturang departamento. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kaugnay niyan, sisibakin at sususpindihin ng DPWH ang district engineer sa Batangas matapos ang tangkang panunuhol kay Congressman Leandro Leviste ng unang distrito. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na hindi nila kukonsintihin ang anumang katiwalian mula sa kanilang hanay. Lubos-an niyang sineseryoso ng DPWH ang aligasyon at tiniyak ang buong suporta sa gagawing investigasyon ng mga otoridad. Samantala, nakatakdang gisahin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang mga pasimuno sa likod ng nabistong flood control project sa darating na Miyerkules. Kabilang narito ang isa sa board members nito na agad namang nag-file ng leave of absence. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Nakatakdang humarap sa pagdinig ng Philippine Contractors Accreditation Board ng mga kontraktor na nasa likod ng mga nabistong ghost project. Ayon kay PCAB Executive Director Attorney Herbert Matienzo, kabilang dito ang SYMS Construction Trading na responsable sa 55 million pesos na halaga ng ghost project sa Baliwag, Bulacan na mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-inspeksyon. Bukod dito, kasama rin ang dalawa pang kontraktor na pinangalanan naman ni Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati, partikular na ang Wawaw Builders at ang Darcy and Anna Builders. Isa sa gawang pagdinig sa darating na Miyerkules, August 27. Sabi ni Matienzo, pinadalhan na rin nila ng summon ang lahat ng kontraktor na kabilang sa top 15 na nakakuha ng 20% ng flood control project sa buong bansa. Kabilang sa listahan ng EGB Construction Corporation na pag-aari ni Engineer Ernie Bagaw na isa rin sa mga board member ng PCAB. Nilinaw naman ni Matienzo na agarang naghain ng leave of absence si Bagaw mula nang ilabas ni Marcos ang listahan kasabay ng launching ng sumbong sa Pangulo website. Ayun po nga, nung napangalanan po si Sir Ernie Bagaw po, yung EGB Construction ng Pangulo, agaran po siyang nag-file ho ng leave of absence po sa board. At ang board naman po ay tanggap po ang kanya pong leave of absence until such time po na ma-clear po ang kanyang pangalan dito po sa issue pong ito. Nagpapatuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PCAB sa DPWH para sa kanilang investigasyon. Binigyang diin ni Matienzo na hindi sila kasama sa mga bidding activities kaya kailangan nilang hingin ng detalye ng isinasagawang audit ng DPWH sa top 15 contractors. Dito anya nila malalaman kung nasunod nga ba ng mga sangkot na contractor ang standard na itinakda ng DPWH sa mga government project. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na basta-basta na lamang umano nagpapatayo ng infrastructure projects ang mga kongresista at DPWH. Batay na rin anya sa reklamo ng ibang mga alkalde, hindi man lang daw sila kinukonsulta bago simula ng mga palpak na proyekto. Ang pagharap ni Magalong sa pagtutok ni Jackie Resho. Walang naging konsultasyon sa lokal na pamahalaan at basta-basta na lamang nagpapatayo ng mga infra projects ang mga kongresista at DPWH. Ito ang naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa panayam sa kanya sa programang Damdaming Bayan sa DZRH tungkol sa nasirang rock shed project sa Tuba Benguet na nagkakahalaga ng mahigit 260 million pesos. Ayon kay Magalong, hindi lamang ito nangyayari sa kanila kung hindi marami na ring umanong iba't ibang mga mayor ang nagsumbong sa kanya ng mga kaparehong kapalpakan sa kanilang mga lugar. Ito talaga nangyayari. Ayaw nilang aminin na talagang nangyayari. Kaya sinabi ako nasa presidente na, sir, itong walang konsultasyon sa local government na basta-basta na lang gagawa yung mga mambabatas at hindi pagdadalos ng mga project. This is not only my observation and experience. This is a common sentiment among the mayor. Samantala, sinabi naman ni Mayor Magalong na handa siyang humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa investigasyon sa mga maanomalyang proyekto ng DPWH, partikular na sa mga flood control projects. Giit ni Magalong, iniintay niya na lamang ang imbitasyon mula sa Senado at handa siyang sagutin ang anumang tanong sa kanya bilang isang resource person. Kaya hinihintay ko lang yung kanilang notice kung sakasakali man na may matanggap naman ako. So, siyempre, out of respect, I need to attend the hearing. At doon nila siguro ako tanungin. Ulitin ko lang, huwag nila akong tratuhin na akusado.
Sasabihin nila akong resource person. Gayunman, iginiit na Magalong na mas maganda at gusto niyang humarap sa pagdinig sa House of Representatives dahil dito siya madalas hinahamon at binabatikos. Maganda na sana kung doon sa HORC hearing. Hinintay ko na. Sa House hearing. Bakit mas gusto niyo sa Kongreso kaysa sa Senate, Mayor Magalong, sir? Kasi lagi nila akong binabatikos eh. Kaya mas gusto ko na din malang humarap. Kasi lagi nila akong sinachallenge na magsalita ako. Na magsasalita naman ako. Pero nasaan na yung kanilang samang sa akin? Hinihintay ko nga yung kanilang notice. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga luma at makabagong bayani ng bayan kasabay ng paggunita sa National Heroes Day ngayong Lunes. Sa kanyang talumpati, hinimok ng Pangulo ang publiko na magkaisa laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga detalye sa report ni Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya sa paggunita ng National Heroes Day. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga Pilipinong nagbuwis ng buhay, seguridad at kabuhayan para sa kalayaang tinatamasa ng bansa. Binigyang pugay rin ito ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod, nagmamalasakit at nagmamahal sa bayan. Sabi ng Pangulo, nakikita ito sa pang-araw-araw na gawain ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, healthcare worker at mga manggagawa. Kasabay nito ang pagpuna naman sa ilang mas pinipili ang sariling interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang labanan ang katiwalian at pang-aabuso ng kapangyarihan sa lipunan. Binigyang diin nito na hindi lamang salapi ang ninanakaw ng mga tiwali, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Hindi anya dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang dahil kung paulit-ulit pinalalampas ay unti-unti nitong sinisira ang lipunan ng hindi namamalayan. Iginiit ni PBBM na bilang Pilipino ay may pananagutan ang bawat isa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang tama kahit hindi ito madali. Sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihanda ang mga bulsa kasado ng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, August 26. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 70 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina habang 50 centavos sa diesel. Tataas din ng 30 centavos ang kada litro ng kerosene. Karamihan sa mga oil companies ay magpapatupad ng price adjustment bukas alas 6 ng umaga. Isang makasaysayang araw para sa Pilipinas sa larangan ng tennis. Nagtagumpay ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa kanyang main draw debut sa US Open matapos talunin ang world number 14 na si Clara Tauson. Alamin natin kung paano nagawa ni Ayala ang kanyang historic win sa Grand Slam court sa report ni Matchpoint Mili Borja. Just 2-1, 6-3, 2-6, 7-6. Nakapagtala ng makasaysayang tagumpay si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin ng world number 14 na si Clara Tauson ng Denmark sa kanyang main draw debut sa US Open sa Flushing Meadows, New York ngayong Lunes.
Sa harap ng halos 8,000 manonood, naging kauna-unahang Pilipinong tennis player si Iyala na nagwagi sa isang Grand Slam main draw match. Mahirap ang dinaanan ni Iyala sa ikatlong set matapos maiwan ng 5-1, ngunit nagpakita siya ng matinding puso at determinasyon. Nakapagdala ang Pinay tennis star ng 5 magkakasunod na panalo upang lumamang ng 6-5, ngunit nakahabol si Toson at napilitang tiebreaker. Sa kabila ng madramang palitan ng puntos, nagtala si Iyala ng maagang 8-4 na kalamangan bago nakapantay si Toson. Dito na naglabas si Iyala ng buong lakas at sa tulong ng masigasig na suporta ng mga manonood, tinapos ang laban pabor sa Pilipina. Matapos ang laban, inamin ni Iyala na nahirapan ito kontra kay Toson at itinuring niyang napaka-espesyal ng panalong ito sa kanyang karera. Susunod na makakaharap ni Iyala sa ikalawang round ang magwawagi sa laban ni Cristina Boxa mula Spain at Americana si Claire Liu. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Sitwasyon sa Ayungin Shoal, tensyonado pero manageable ayon sa Armed Forces of the Philippines. Para sa MBC TV Global, 5 patay sa isang bus crash sa New York City. At sa Showbiz Spotted, Thai BL stars Force Book, Pethansa at Junior Mark nagpakilig sa Perfect 10-Liners fan meet. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tensyonado pero kalmado raw na tinutugunan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga umaaligid na Chinese maritime vessels sa Ayungin Shoal. Nagsasagawa na ito ng kaukulang tactical adjustments pero kumpiyansa pa rin umano ang AFP na madaragdagan o madadaan ang issue sa mapayapang usapan. Narito ang report ni Edniel Parosa. Nananatiling tensyonado pero manageable kung ilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng tumindi at tumaming presensya ng China sa paligid ng low tide elevation kung saan nakasadsad ang Philippine Navy warship na BRP Sierra Madre. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na kumpirmado ang pag-aligid ng maraming China Coast Guard at maritime militia sa lugar. Sa ngayon po, ang categorization natin dito ay tense but manageable. Ang forces po natin are well-trained at prepared po for any eventuality. Habang naka-maintain po pa rin tayo ng ating commitment sa peaceful resolution po ng dispute. Ilan sa mga ito ang nakitang nagsasagawa ng water cannon maneuver at pagladlad ng mga lambat sa bisinidad ng Ayungin. Bukod pa ito sa nakunang unmanned aerial asset at rotary aircraft, maging mga fast boat na may lulang armadong mga tauhan itong Agosto 20. Ayon kay Padilla, nagsagawa na ng kaukulang tactical adjustment ng Western Command na handa rin ang armas sa commission pa ring sasakyang pandigma. We are authorized to bear arms in in that vessel. We also have made the necessary tactical adjustments para ma-ensure po natin ang safety ng ating personnel at ang security po ng ating positions. Hindi po pwede natin siyempre i-divulge yung specific operational details kung how we will be conducting things dahil sa security reasons of course, but we can assure the public na adequately prepared and positioned po tayo. Ani Padilla, hindi ito makapipigil sa rotation and resupply o RORE mission sa paniwalang madadaan pa rin ito sa mapayapang paraan. Pagtapos ng marahas na RORE incident noong Hunyo ng 2024 kung saan isang sundalong naputulan ng daliri, nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at China na paupain ang tensyon sa Ayungin. Sa hiwalay na pahayag, iginiit ng Department of Foreign Affairs na nakabantay ang gobyerno sa mga development sa teritoryong nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maliban sa DPWH, mainit na rin sa mata ng isang kongresista ang posibleng naging kapabayaan ng Commission on Audit o COA sa pagkakalusot ng maanumalyang flood control projects. Ang pahayag ng mambabatas tinutukan sa ulat ni Milky Rigunan.
Bukod sa DPWH, marami din dapat ipaliwanag ang Commission on Audit kung paano nakalusot sa COA ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nag-e-exist. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Tri-Committee on Infrastructure, na mag-iimbestiga sa kontrobersya at mga anomalya sa mga flood control projects. Sabi ni Ridon, bakit nakalusot sa COA ang milyong-milyong pisong halaga ng proyekto na dapat dumaan sa masusing pagbusisi. Anyari sa Bids and Awards Committee ng DPWH kung saan nai-award ang kontrata sa ilang mga kontraktor gayong maraming flood control projects, kung hindi man palpak ay ghost projects. Tiniyak ni Ridon na magiging evidence-driven ang kanilang investigasyon kahit may ilan silang kasamahan sa Kamara ang idinadawit sa kontrobersya. Ayon kay Ridon, iisa-isahin nila ang status ng bawat proyekto at aalamin kung sino-sino ang mga nakapirma sa mga kontrata. Matatandaan, uminit ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos nang bisitahin ng Reinforced River Projects ng Baliwag, Bulacan na fully paid at completed na base sa mga dokumento pero wala namang naitayong aktwal na istruktura. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Gunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mariing pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag na di umano'y isolated case lang ang natuklasang ghost flood control projects sa Bulacan. Isa niya itong paghuhugas kamay sa panig ng DPWH, gayong natuklasan din ng kanyang opisina ang modus sa iba pang lalawigan sa Luzon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kalat sa maraming lugar ang mga ghost flood control projects at hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan. Ito ang muling binigyang din ni Senator Panfilo Ping Lacson kasunod ng pahayag ni Secretary Manuel Bonoan na isolated case ang kaso ng mga ghost flood control project sa Bulacan First Engineering District. Ayon kay Lacson, lumabas sa case study ng kanyang mga tauhan na may mga kalintulad na kaso sa Pampanga, La Union at Mindoro. Para sa senador, ang pahayag ni Bonoan na isolated case lang ang mga ghost flood control project sa Bulacan ay isang uri ng depensa at paghuhugas kamay. At wala na siyang balak imbestigahan pa ang iba pang mga kaso ng anomalya sa DPWH. Umaasa din si Lacson na magsasagawa ng masusi at komprehensibong fraud audit ang Commission on Audit o COA upang makita ng publiko kung paano ginastos ang kanilang buwis. Sa ngayon ay hindi sinasantabi ng senador ang posibilidad na magkaroon ng Part 2 ang kanyang privilege speech. Ito ay sa oras na makatutuklas ang kanyang mga staff ng mga bagong modus operandi na hindi na isama sa kanyang unang talumpati noong nakarang Miyerkules. Hinikayat niya muli ang publiko at media na gamitin ang sumbong sa Pangulo website sa pag-uulat ng mga palpak at ghost projects. Muling iginit ni Lacson na dapat magkaroon ng katiyakan na may maparusahan na kung sino man ang may sala. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihanda ang mga payong dahil uulanin ngayong holiday ang Southern Luzon at Kalakhang Visayas at Mindanao. Bunsod ng southwest monsoon at ng low pressure area sa silangan ng Eastern Samar. Mababa na ang tsansa nito na lumakas bilang bagyo pero inaasahang tatahakin nito ang direksyong Hilagang Kanluran kung saan posible nitong tawirin ang Central Luzon, gayon din ang Southern Luzon, Eastern Visayas area. Kasalukuyan itong nagpapaulan sa buong Visayas lalo na sa Albay at Sorsogon, Leyte at coastal area ng Samar, pati na rin sa Northern Mindanao. Habang southwest monsoon naman ang magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Occidental Mindoro at Palawan. Dito sa Metro Manila, masusulit naman ang maaliwalas na panahon. Pero batay sa pagtaya ng Pag-asa, simula bukas ay unti-unti nang susungit ang panahon sa Metro Manila at Central Luzon, epekto ng patuloy na paglapit ng low pressure area. Lima naman ang nasawi sa pagtaob ng isang tourist bus sa gilid ng kalsada sa New York City nitong Sabado, habang nakipagdiwa naman si Canadian Prime Minister Mark Carney sa Ukraine ng kanilang Independence Day bilang pagpapakita ng matibay nitong suporta sa gitna ng digmaan kontra Russia. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James
Galange. Balita mula sa Amerika, isang aksidente ang naganap sa New York City, USA nitong Sabado matapos mawala ng kontrol ang driver ng isang tourist bus. 5 ang nasawi habang sugatan naman iba pang pasahero kung saan nasa 50 kataong sakay ng naturang bus na kaagaling lamang sa isang bakasyon mula sa Niagara Falls. Ayon sa mga otoridad, ni-rule out na nito ang posibilidad ng mechanical error bilang isa sa mga tinitignang dahilan, ngunit posible namang distracted daw umano ang driver habang nagpapatakbo ng mabilis. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na mayroong mga Pinoy na sakay ng naturang bus, ngunit wala namang umanong nasawi mula sa mga ito. Patuloy naman na ipag-ugnayan ng kagawaran sa Philippine Consulate General sa New York City, kung saan kasalukuyang nasa ospital na ang mga Pinoy na nadamay sa naganap na trahedya. Sa iba pang balita, ginunita naman sa bansang Ukraine ang kanilang Independence Day kahapon, kung saan kasama ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Canadian Prime Minister Mark Carney sa ginanap na seremonya. Ito ang kauna-unang pagbisita ni Carney sa Ukraine bilang pagpapakita ng matibay nitong suporta sa gitna ng digmaan nito kontra Russia. Anya, sinusuportahan niyang panawagan ng Ukraine para sa matibay na mga garantiya sa seguridad bilang bahagi ng anumang kasunduang pangkapayapaan. Dagdag pa niya, hindi isinasantabi ng Canada ang posibilidad ng pagpapadala ng mga sundalo sa ilalim ng ganitong kasunduan. Habang patuloy namang naninindigan si Zelensky na ipaglalaban nilang kalayaan sa gitna ng digmaan sa kabila ng mga panawagan para sa kapayapaan na anilay tila hindi naririnig. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Thai Boys Love Fan Meet weekend na naman ang inabangan at pinilahan ng Philo at ilang international fans na lumipad dito sa Pilipinas. At nito ngang Sabado, bumida ang 3 BL couples mula sa seryeng Perfect 10 Liners. Kilalanin sila sa Showbiz Report ni Arnold Herrera. It's a triple headliner of looks and wits as Thai BL couples Force Book, Bert Santa and Junior Mark take the center stage for the much-awaited Perfect 10 Liners fan meet in Manila. Perfection at its finest ang bit-bit na kulit, talento at karisma ng lead cast ng inabangang 2024 Thai Boys Love Series na Perfect 10 Liners. Sa Q&A portion pa lamang kuhang-kuha na ng boys, lalo na ni na Force at Junior, ang kiliti ng kanilang Filipino fans na minadong pinusuan din ang Pinoy classic food na Chicken Joy. Nagpakilig din ang Engineering Boys sa kanilang mellow song numbers. Gayun din sa kanilang sweet at sizzling live reenactment ng ilan sa mga eksena mula sa serye. 3, 2, 1, action! เมื่อวานสนุกเหมือนที่โอ้ตัวใหญ่ Game na game ring kumasa ang 6 sa Interactive Fanboard Challenge, kung saan nag-cheek-to-cheek ang Force Book, nag-pose ala cowboy si Force, at syempre, napalaban din sa isang classic Filipino tongue twister. Ang mga fans talagang inabangan ng pagdating ng Force Book, Bert Santa at Junior Mark. I'm a new fan of Junior Mark, so I'm so happy na andito rin sila sa series na to. I can't wait to meet Junior, so tingnan niyo po lahat ng mga Pilipino at iba't ibang nationality na nandito. Pinapakita yung love and support po sa inyo. And Buki, mahal na mahal kita. I love you! Ang fan namang si Rose, lumipad pa ng Pilipinas mula Taiwan para lang makita up close ang kanyang bias wrecker na Junior Mark. Because they are cute in this series. Yes, and I like their characters. Si Maxine, naengganyo pa raw ng kanyang kapatid na mag-crossover mula K-pop papuntang Thai fan meets. Well, actually, first fan meeting ko na ng Thai kasi usually I'm a K-pop fan. So, sa concerts ako na K-pop and first time ko mag-fan meeting. Excited! We love you, Force Book, Bert Santa, Junior Mark! Woo!
Mapapanood sa seryeng Perfect 10-liners ang iba't ibang mukha ng pag-ibig at relationship dynamics na nabuo sa pagitan ng tatlong exceptional engineering student couples sa isang Thai university. Good luck. Sana magtuloy-tuloy yung love team and maging successful sila parehas. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, Konektadong Pinoy Act, ganap ng batas. Sa MBC TV Sports, Smart Omega, Falcons PH at Onic PH angat sa Week 1 ng MPL Philippines Season 16. At sa TNVS, Ilocos Sur LGU, bakit nga ba may Day of Rejuvenation? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ganap ng batas ang Konektadong Pinoy Act. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay makaraang mag-lapse into law ang naturang panukala kahapon, August 24. Layo ng Konektadong Pinoy na gawing regional ICT powerhouse ang Pilipinas sa pamagitan ng pagpapalawak ng internet access sa bansa at pagpapabilis ng licensing process para sa internet service providers. Bagaman isa ng batas, ikinaalarma ng ilan ang posibleng banta nito sa regulasyon at sa cybersecurity. Pagtitiyak naman ng DICT, sisiguruhin ng ahensya na protektado ang bansa at mga consumer at may access ang publiko sa ligtas, abot kaya at maasahang internet. Sa iba pong balita, pasintabi po sa mga nanananghalian ngayon. Patay ang isang magtiyuhin sa Bais Negros Oriental matapos tagain ang isa't isa. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang magtuhin matapos nagduelo ng pananaga sa Sitio Kulikuli, Barangay Mabunaw, lungsod ng Bais Negros Oriental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Tero, hepe ng Bais City Police Station, ang namatay kinilala na sina Selvino Cabanag Romeo, 65 anyos, at ang kanyang pinsan na si Juan Ortiga Cabanag, 47 anyos, pawang mga residente ng Barangay Mabunaw ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Tero, walang nagkakaintindihan ang magtiyuhin dahil sa personal na away kung saan pinuntahan ng pinsan una ang biktima at nagawa ang krimen at nagkataon na mayroong bit-bit din na itak ang tiyuhin na nagkaroon ng pananaga sa nasabing suspect. Dinala pa si Selvino sa Bais District Hospital, subalit dineklarang dead on arrival ito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na nasa kote ng Morong Police ang isang top 10 regional most wanted person sa Camarines Sur na nadakip ito na gawing taguan ang Barangay Sabang Morong sa Bataan. Sa ulat mula sa tanggapan ni Bataan Provincial Director Kena Marte Salvadora, ang suspect ay edad 43 anyos na residente ng Bato Camarines Sur na inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib puwersa ng Bato Municipal Police Station, Camarines Sur PPO, 2nd PMFC, Bataan PNP at Morong PNP. Nang makakuha ng impormasyon sa eksaktong pinagtataguan ng suspect, dito na kumilos ang pinagsanib na puwersa na naging matagumpay naman ang pagkakadakip ng nasabing akusado. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa bahat ng mga tauhan ng lawang pulis ang mga nakatambak na perasong mga kahoy sa gilid mismo ng kalsada ng naturang bayan.
Isang residente ang tumawag sa pulis matapos ang madiskubre ang tinuturing na iligal na mga kahoy. Ayon sa PNP, ang mga nakaimbak na kahoy ay may iba't ibang uri, iba't ibang sukat na isang uri ng lawaan. Sa kabuwang, tinatayang nasa mahigit sa 8,000 pesos ang mga nakumpiskang iligal na mga kahoy. Agad naman dinala sa Impilalaw ang pulis itong mga sinasabing iligal na mga kahoy para sa kakulang dokumentasyon bago dalhin sa tanggapan ng DNR. Hindi naman pa matukoy ng mga pulis ang nasa likod ng nasabing mga abandonadong kahoy. Nanindigan naman ang PNP na hindi hahayaan ng sinuman na abusuhin ng kalikasan, partikular na ang iligal na pagtutruso na nagdudulot naman ng malawak at mapansalang pagbaha at pagguho ng lupa. Hinihikayat ngayon ng PNP ang mga residente na patuloy na makipag-ugnayan sa otoridad para magsugpo ang anumang iligal na magawain sa nasabing bayan. Para sa NBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 8 most wanted person provincial level at top 1 most wanted person municipal level arestado sa Infanta Pangasinan. Hindi nakapalag ang top 8 most wanted person provincial level at top 1 municipal level wanted person, isang 21 anyos na residente ng Infanta Pangasinan matapos itong masukol sa kanyang pinagtataguan alas 6 ng umaga kahapon. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Jason Aurelia na nakarating sa tanggapan ni Police Region 1 Director Police Brigadier General Dindo Reyes, ang pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng artista kasong sexual assault na pinagkalooban naman ng korte ng piyansa na 400,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon kay Brigadier General Reyes, matagumpay na pagka-aresto sa suspect ay bunga ng pagtutulungan ng pinagsanib na puwersa ng Infanta Municipal Police Station, Santa Cruz Municipal Police Station ng Zambales Police Provincial Office at 105 Maneuver Company ng Region Mobile Force Battalion 1. Sa ngayon ang suspect ay nasa kustodya ng Infanta Police dahil sa kabiguan pa nito makapaglagak ng nasabing halaga. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. You can't give what you don't have. Ito ang pangmalakasang self-love mantra ng provincial government ng Ilocos Sur na pumukaw sa atensyon ng publiko. Nitong Biyernes kasi ay naganap ang kanilang Day of Rejuvenation para makapag-recharge naman din daw ang kanilang mga empleyado. Ang reaksyon dyan ng publiko alamin sa ulat ni Arnold Herrera. Self-love ba ang hanap mo? Alam mo ba na ang pinaka-aasam-asam nating pahinga ay mahanap lang pala di umano sa Ilocos Sur? Napasana all ang publiko. Makaraang mag-abiso ang provincial government ng Ilocos Sur ng tinatawag nitong Day of Rejuvenation na nakatakda sa araw ng Biyernes, swak na swak sa long holiday weekend. Layon umano ng munting inisyatibang ito na bigyang panahon ng kanilang mga empleyado na makapagpahinga, makapag-recharge at makapag-recalibrate para makapaghatid ng mas epektibong serbisyong publiko. Bagamat positibo itong tinanggap ng marami, kinwestiyon naman ng netizen na ito kung nagbago na raw ba ang kahulugan ng public service na pwedeng magpahinga kung kailan gustuhin. Sinigundahan ito ng netizen na si Froilan na dismayado sa Rejuve Day na gaganapin pa sa gitna ng mga isyu ng katiwalian at kapalpakan sa gobyerno. Pero sa panig ng netizen na si Paulo, giniit nitong sa panahon ngayon ay hindi na sapat ang serbisyong publiko at purong dedikasyon lamang para maitawid ang mga pangangailangan sa araw-araw. Aniya, kahit pa sila'y public officials, tao pa rin naman sila na kinakailangan din mag-unload paminsan-minsan. Pero pagtitiyak naman ng Provincial LGU na balik normal din agad ang kanilang operasyon sa susunod na linggo, isang araw matapos ang araw ng mga bayani. Samantala sa kaugnay na balita, nagpatupad din kamakailan ng UST College of Accountancy ng tinatawag nitong wellness break. Tulad ng Day of Rejuvenation ng Ilocos Sur, layo nitong bigyan ng mental reset ang mga estudyante kung saan bibigyan sila ng 1 minuto kada 1 oras para huminto, huminga at panandali ang magpahinga. Batay sa inilabas na memorandum, 9 beses itong gaganapin kada araw mula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
nagsimula ang bagong kabanata para sa pinakamalaking esports league sa Pilipinas na MPL Philippines. Bit-bit ang temang Eras of the League, bibida ngayong season ang selebrasyon ng mga pagkakataon, manlalaro at meta na nagbigay kulay sa MPL Philippines sa mga nakalipas na taon. Matindi ang bungad ng Smart Omega, Team Falcons Philippines at Onyx Philippines sa pagbubukas ng MPL Philippines Season 16 matapos ang kanilang kapanapanabik na tagumpay sa opening weekend na ginanap sa Greensun Hotel. Nauna ang Smart Omega sa pagkuha ng 2-1 victory kontra sa binagong lineup ng TNC Pro Team sa opening game noong Biyernes. Bumida ang nagbalik na jungler na si Dean Ryzen Sumagi na nagbuhat sa Omega sa isang 11-minute Game 1 win sa pamamagitan ng kanyang 7-0 KDA gamit ang Funny. Nakabawi ang TNC sa Game 2 matapos makuha ang lahat ng tatlong turtles at magtala ng 2,000 gold na lamang. Sa Game 3, nagbalik ang Omega sa kanilang porma at sumandal sa mahusay na laro ni James Gloria gamit ang Povius upang isara ang laban. Masaya naman po ulit. Masaya po yung experience kasi po, ayun po, wala pong masyadong pose. Parang tuloy-tuloy lang yung laro namin, tas sobrang bilis. Ayun, siguro consistency lang, medyo nagkukulang kami kasi may mga times na sobrang lakas namin sa practice. May times na bilang nawawala. Ayun. Sa sumunod naman na laban, nagpakita ng matinding puso ang Team Falcons Philippines matapos makahabol at makasweep sa Aurora Gaming Philippines. Bumida sa Edfords Fernandez gamit ang CC sa Game 1, kung saan nahuli ng Falcons ang momentum sa kabila ng 10,000 gold advantage ng Aurora. Sa pamamagitan ng mahalagang depensa ni Super Marco Requetiano gamit ang Moskov at tagumpay sa ikatlong Lord Take, nagawa ng Falcons ang pagbangon. Samantala noong Sabado, muling nagpakilala ang Onyx Philippines sa pamamagitan ng dominanting 2-0 sweep laban sa defending champions na Team Liquid bilang pagbangon mula sa kanilang Season 15 Grand Finals defeat. Namayagpag sina Syrie King Kong Perez at Juan Calra Pillas, kung saan nakuha ni King Kong ang ikatlong Lord sa Game 1 gamit ang Lancelot bago makiisa sa Bruno ni Calra para sa isang wipe-up finish. Itinanghal si Calra bilang MVP sa Game 1 matapos tumikada ng 7 kills at 4 na assists. Samantala, nagpakita rin ng malakas na pagsabog ang mga rebuilding teams na AP-Bren at Twisted Minds sa ikalawang araw. Natalo ng AP-Bren ang Smart Omega with 2-1 sa pamamagitan ng mahusay na Kufra performance ni Daniel X Nova Gomez sa Game 3, habang sinupalpal ng Twisted Minds ng Team Falcons Philippines sa isang mahigpit na laban upang maitala ang kanilang unang tagumpay sa season. Narito ang naging resulta ng mga naglaro sa Week 1 ng MPL Philippines Season 16. Habang narito naman ang mga laban pang dapat nating abangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinoranahan na kagabi ang bagong Miss Grand Philippines. Siyang 30-year-old Kapampangan beauty queen na si Emma Tiglao. Ang kanyang winning moment, balikan sa Showbiz Report na ito. Miss Grand Philippines 2025, Miss Grand Pampanga, Emma Mary Tiglao! Yan ang winning moment ng bagong Miss Grand Philippines na si Emma Tiglao. 28 kandidata ang tinalo ng Kapampangan Beauty Queen sa pageant na ginanap sa Mall of Asia Arena kagabi. Bukod sa pagiging beauty queen na minsan na rin nirepresenta ang Pilipinas sa Miss Intercontinental Pageant noong 2019, si Emma din ay isang TV presenter. Maliban naman sa titulo bilang Miss Grand Philippines, kabilang din sa mga special award na ginawa dito ay Best in Swimsuit. At sa kanyang pagkapanalo, susubukan itong masungkit ang sanay ikalawang Miss Grand Crown ng bansa sa international pageant na nakatakdang ganapin sa Bangkok, Thailand sa Oktubre. Samantala, kagabi si Miss Grand Zambales, Anita Gomez naman ang nag-uwi ng corona bilang Miss Asia Pacific Philippines, habang si Francesca Beatriz Maclelland naman ng Aklan Province ang nanalong Reyna Hispano-Americana Filipinas. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong National Heroes Day. Pagbati at pagunita sa kabayanihan ng ating mga bayani at syempre mga bayani ng bayan. Lalo na ating mga OFWs.
Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.